Naghahanap ka ba ng katotohanan sa iyong pananampalatayang Katoliko? Napapagal ka ba sa mga maling akusasyon ng ibang sekta? Nais mo bang mas maintindihan ang tunay na aral ng simbahang Katoliko? Kung oo, narito na ang punto asintado. Sa bawat punto, daging asintado. Ipapaliwanag ang tunay na aral ng simbahang Katoliko. Ipapawalang bisa ang mga maling akusasyon ng ibang relihiyon kasama ang nag-iisang Kuya Les na palaging nagsasabing yes sa totoo, dahil bawat punto solido. Punto asintado. Punto asintado. Yes, hello, good morning sa lahat ng mga nakakapanood ng live streaming na ito. Isang mapinagpalang tanghali po sa lahat ng mga nakakapanood ng live sa ating programang Punto Asintado, na kung saan sa lahat ng mga aral ng Katoliko ay ating pagninilayan at pag-aaralan at atin ipapawalang bisa ang lahat ng mga maling akusasyon ng ibang relihiyon. Kasama nyo pa rin po ang inyong nag-iisang kuya ng bayan, ang palaging nagsasabi, yes sa totoo, dahil bawat punto ay solido, punto asintado. Isang pinagpala at mabiyayang tanghali po sa inyong lahat, sa mga nakakapanood ng live na ito. At siguro po, kayo po ay nakapagtanghali na, at sa oras na ito ay bubusugin naman tayo ng mga aral na kung saan aral ng simbahang Katoliko. Sapagkat mga kapatid, ay napakahalaga po ito na ating mapag-aralan ang tunay na aral ng simbahang Katoliko, sapagkat marami pa rin sa atin ang mga kakaunti ang nalalaman patungkol sa kanilang pananampalatayang Katoliko. At bakit po napakahalaga na tayo po ay magkakaroon ng mga ganitong programa, sapagkat ang napakahalaga po ito, no, na kung saan tayo po ay magkaroon ng mga ganitong programa, Punto Asintado, na kung saan dito ipinapaliwanag ang lahat ng turo ng ating simbahan. Sapagkat mga kapatid, no, sabi pa nga ni Saint Cyril of Alexandria, I'm not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Hindi ako karapat-dapat na maging isang Katoliko kung hindi ko kayang ipagtanggol ang aking pananampalataya. Sapagkat marami sa kasalukuyan, marami ang tumutiligsa sa ating simbahan na mga mali na mga paratang ng ibang sekta. Kaya naman mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay magkakaroon ng ganito, na tinatawag po itong Catholic Apologetics. Pag sinabi po nating apologetics, ito po ay pagtatanggol, to explain and to defense, no? Or to defend, no? Yan po ang ibig sabihin ng apologetics, to explain and to defense. Ano ang ating i-explain, ano ang ating didepensahan? Ang aral ng simbahang Katoliko. Sabi pa nga sa unang Pedro 3:15, idambanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa at pananampalataya. No? Sapagkat napakahalaga na tayo po ay mayroong nalalaman patungkol sa ating aral, sa ating simbahan. Sapagkat kung mayroong magtanong, kung mayroong mag-question ng iyong pananampalataya, ay hindi tayo lamang, hindi tayo mangangamot, no? Diri magpipinisok-pisok it aton mga mata. Kung kita kini-question, pinaparatangan ng ibang sekta. Sabi sa unang Timoteo 6:12, fight the good fight of faith, no? Sabi pa sa Judas 1:3, mga minamahal, ang gustong-gusto kong isulat sa inyo tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit napilitan akong
ang isulat sa inyo'y isang panawagan. Panawagang ano? Na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. So tayo po mga kapatid ay tinatabog-labanan ng mga apostol ng ating Panginoon na tayo ay humanda sa pakikipaglaban at pagdepensa sa larangan ng ating pananampalataya at katotohanan. The reason why faith must be fought, ang dahilan, ang rason kung bakit kinakailangan na ipaglaban ang ating pananampalataya, because there are enemies. Mayroon tayong mga kalaban. Satan and his minions are always trying to challenge and undermine our faith. No? Nandyan ang mga gawa ng kaaway. At isa itong mga ginagamit ng ibang sekta, mga kapatid, to undermine our faith, to question our faith. They are always trying to send messages our way that will contradict our faith. That's why we must fire up the faith within us. Kaya kinakailangan, mga kapatid, na alam natin ang ating pananampalataya. No? So, sa mga oras na ito, without further ado, atin pong umpisahan ang ating pagdinilay, pag-aaralan sa oras na ito sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ayan. Sige po, sa oras na ito, tayo po muna ay dumulog at lumapit sa ating Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pater noster, que es en chalice sanctificator nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum de nobis hodie, et demete nobis debeta nostra, sicut et nos demetimus debetoribus nostres, et nenos indicos in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Dakilang Diyos na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, Ikaw ang Diyos ng katotohanan. You are the truth and you are the life. Sa oras na ito, kami ay nagpapasalamat, pinaparangalan at pinupurihan ka. At sa oras na ito, sa aming gagawin na pagninilay at pag-aaral ng katotohanan at ang aral ng iyong simbahan, ay ikaw ang aming ninanais na maitanghal at madakila. Higit lalo, Panginoon, kami iyong samahan at pangunahan, sapagkat wala kaming magagawa kung kami lamang. For apart from you, we can do nothing. Kaya naman ang iyong pagsama na iyong banal na Espiritu ang aming dinadalangin. Pangunahan mo kami, ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan. Gamitin mo ang kasangkampan ang aming mga buhay, kasama ng mga gamit at equipment sa kapanahunan. Sa aming ginagamit sa live streaming na ito, panghawakan na iyong kapangyarihan at pangunahan. Mula sa internet connections hanggang sa computers, desktop na aming ginagamit upang walang maging sagabal, walang maging problema at maging tuloy-tuloy ang aming pagdinilay upang lubos naming maintindihan ang iyong kalooban at ang katotohanan. Dalangin ko ang sino man na makakapanood ng live streaming na aming makakasama sa tanghaling ito. Gabayan mo po kami, Panginoon, na amin pong malaman at manawaan ang katotohanan, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na maging malakas sa kanilang mga buhay. Lord God, muli mo silang akayin sa iyong piling, Panginoon, sapagkat alam namin na nasa iyo lamang ang katotohanan. Sa iyo lamang namin matatagpuan ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Ano man ang kanilang mga kahilingan, mga problema, pagsubok, ikaw nawa, Panginoon, ang magkaloob ng kalutasan. Kanilang mga dalangin sa buhay, ikaw magkaloob, katugunan sa kanilang buhay. Salamat ng marami, Panginoon. Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat, pagdikila sa ngalan ni Jesus ng Nazaret. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ayan, purihin natin ang ating Panginoon. Minsan pa, sa oras na ito, kayo po ay nakatutok sa programang Punto Asintado. At sa oras na ito,
ang ating pong pag-aaralan at pagninilayan. Sasagutin natin ang maling akusasyon ng ibang relihiyon patungkol po sa sinasabi po nila na isang patutsada at maling akusasyon, no, ng ibang relihiyon na ito. Na sinasabi nila na tayo daw na mga Katoliko ay sumasamba sa mga ribulto at Diyos-Diyusan. No? At para patunayan ang kanilang maling akusasyon na ito, gagamit pa sila mga kapatid ng mga sitas sa Biblia para sabihin umano na tama ang kanilang argumento at ang kanilang paratang para sa mga Katoliko. Pero mga kapatid, sa puntong asintado ay atin pong sasagutin at ipapawalang bisa ang maling paratang na ito. No? Totoo ba na ang Katoliko ay sumasamba sa mga ribulto at Diyos-Diyusan? Atin po ngayong aasintahin ang bawat mga punto at sisiguraduhin natin na bawat punto ay solido, punto ay asintado. Okay mga kapatid, so without further ado, umpisahan natin ang ating pag-aaral. So ano nga ba ang tunay na aral ng simbahan patungkol po sa mga ribulto at imahin na ating makikita sa ating mga simbahan at maging sa mga tahanan ng mga debotong Katoliko? So bakit po tayo ay mayroong mga images, mga ribulto, mga larawan ni mahal na Birheng Maria, no? No, makikita natin dito mga kapatid, andyan mga kapatid ang larawan at ribulto ni Saint Padre Pio, no? At marami pang mga santo. Ano po ba ang aral ng Katoliko? Bakit po tayo mayroon mga ganitong larawan? Una mga kapatid, ito ang tunay na aral ng Katoliko. Bakit mayroon tayong mga imahen at larawan? Mayroon po tayong tinatawag na veneration of the saints. Ito po mga kapatid ay mula sa Catholicism of the Catholic Church, paragraph 2132. No? Na ang sabi mga kapatid dyan sa ating Catholicism of the Catholic Church, we, the Catholics, venerate the saints for they have been identified as having a high degree of sanctity or holiness. No? So ang sabi mga kapatid sa ating Catholicism of the Catholic Church, tayo mga Katoliko ay nag-venerate sa mga santo sapagkat sila mga kapatid ay naituturing natin na mayroon po silang sanctity or sanctify or holiness, no? Mataas na kabanalan, no? So tandaan natin mga kapatid na ang veneration ay hindi po pagsamba, no? Magkaiba po ang veneration at adoration. Ang adoration mga kapatid, ito po ang adoration, ito ang pagsamba sa Diyos lamang. So, alamin natin ano ang pinagkakaiba ng veneration at adoration. Ano ang sinasabi ng www.britannica.com. Basahin po natin. Britannica.com. No? Ito mga kapatid. So, veneration versus adoration. Ang veneration mga kapatid is identified as a proper attitude toward saints, whereas adoration is applicable only in connection with God. Tandaan natin, nasabi ko pa kanina, ang veneration ay hindi po pagsamba, no? Kundi pag sinabi po nating veneration, it is giving high respect, no, or reverence, no? Ang veneration, it is giving high respect or reverence. Veneration is different from adoration. Veneration is identified as a proper attitude toward saints, kung saan pagbibigay ng mataas na paggalang o pagrespeto
or reverence, no? Samantala ang adoration ay ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. At ang adoration na ito, it is applicable only in connection with God. Yan po ang totoong pagsamba, pagdakila na sa Diyos po lamang, no? So, why we should venerate the saints? So, bakit kinakailangan natin magbigay ng mataas na pagsamba sa mga rebultong ito or sa mga santong ito, mga kapatid? So, bakit kinakailangan natin na mag-venerate or magbigay ng mataas na pagsamba? Now, we venerate them or ginagawa natin sila ng mataas na paggalang or reverence dahil sila po ang mga tagasunod ni Kristo na namuhay sa mundong ito na naroon, mga kapatid, ibinigay ang kanilang sarili, mga kapatid, sa paglilingkod, no? At ang sila po ay mga banal, kaya nga mga santo, no? Ang santo, mga kapatid, sa Greek, mga kapatid, ang ibig sabihin ng santo, mga kapatid, sa Greek is hagios, no? Mga banal sa Tagalog. Kapagkat ang santos, mga kapatid, ay Kastila po yan. Sa Tagalog ay banal. Sa English ay saints. Sa Greek, mga kapatid, hagios. Now, mga kapatid, ang mga banal na ito ay nagbigay sa atin ng inspirasyon, no? Halimbawa, mga kapatid, pananampalataya at pag-asa sa Diyos. At nagbe-venerate po tayo, mga kapatid. Ginagawa natin sila or pinagkakaloban natin sila ng reverence, high respect, no? Sapagkat, mga kapatid, sila ang ginagawa nating inspirasyon upang makita natin at ang magandang halimbawa na kanilang ginawa, no? At binibigyan natin sila ng mataas na paggalang at pag-alaala upang tayo din ay mamuhay kagaya nila, no? So, katulad po ng mga rebulto ng mga bayani, no? Binibigyan natin sila ng mataas na paggalang upang alalahanin at maging inspirasyon sa atin ang kanilang kabutihan at katapangan noong sila ay nabubuhay pa, no? So, ano pat ang rebulto ni Rizal, mga kapatid, no? Sa Luneta, no? Bagamat siya ay rebulto na lamang, mga kapatid, wala po tayong problema. Bakit, mga kapatid? Sinasamba ba natin ang rebulto ni Rizal sa Luneta? No? So, ito po, mga kapatid, ang unang punto na ating isasagot sa mga ibang sekta po, mga kapatid, no? Katulad po ng rebulto ni Rizal ng mga bayani, no? Ginagalang natin sila, binibigyan natin sila ng high respect, ng reverence dahil sila po, mga kapatid, ay ginagawa nating inspirasyon ang kanilang kabutihan at katapangan nung sila ay nabubuhay pa, mga kapatid. O sabihin natin, mga kapatid, tingnan nyo ang rebulto ni Rizal. Ano pa at makikita natin sa Luneta, mga kapatid? May mga bulaklak, guardyado pa, mga kapatid. Sapagkat ang ibang mga sekta na may meloso po. Bakit nyo linuluhuran ang mga larawang yan, mga rebultong yan? Bakit kayo nanalangin dyan? Hindi naman yan, hindi naman kayo napapakinggan yan, no? May teenga nga, wala naman, di naman kayo mapapakinggan. Ang rebulto nga ni Rizal, mga kapatid, guardyado pa, no? Tatakbo ba si Rizal? Makakatakbo ba si Rizal? Makakalayas ba si Rizal? No? Wala tayong problema sa rebulto ni Rizal sapagkat hindi natin sila Diyos. Hindi natin ang rebulto ni Rizal ginagawang or pinagkakaloban ng pagsamba, no? Binibigyan natin ng mataas na paggalang, no? Ang rebulto ni Rizal sapagkat siya po, mga kapatid, ay nagpakita ng kabutihan at katapangan nung siya po ay nabubuhay pa. Ang mga ibang mga rebulto ng mga bayani, no? Ang rebulto ni General MacArthur sa Palo Leyte, mga kapatid, no? Ang rebulto sa eskwelahan, no, ng Diliman University, no, nakatayo, mga kapatid, sa kanilang eskwelahan, mga kapatid, no? So, nagbe-venerate tayo dito, nagbibigay tayo ng mataas na pagrespeto, high respect or reverence sapagkat meron silang katangian na atin pong inaalala at ginagawang inspirasyon, no? Ganon din po sa mga imahin, no, mga larawan ng Katoliko, no? Mayroon po tayong mga larawan sapagkat inaalala natin
ang kanilang magagandang ginawa, no? Nung sila ay nabubuhay pa, upang maging inspirasyon sa atin na tayo na narito ngayon ay mamuhay kagaya po nila. Pero mga kapatid, hindi po ito maunawaan at hindi po matanggap ng ibang mga relihiyon at ibang mga sekta, mga kapatid. Katunayan, mga kapatid, ito ang kanilang pinagdidikdikan, ito ang kanilang panghusga, ito ang kanilang mga paratang na tayo daw ay sumasamba sa mga ito. Ngunit mga kapatid, ang kanilang argumentong ito ay sa kanila lamang sariling interpretasyon at opinion. Sapagkat alam nating mga Katoliko na hindi tayo sumasamba sa kanila. Wala pa ni isang Katoliko ang magsasabi na sinasamba namin ang mga rebulto, ang mga santo. Sapagkat kung tayo ay dadalangin sa kanila, ano ang sabi natin? Pray for us. Pray for me. Ipanalangin mo kami. Hindi po pagsamba. Tandaan natin na magkaiba ang veneration and adoration. Binigyan po natin ng kahulugan po iyon kanina kung ano ang pinagkakaiba. So ito mga kapatid, ang kanilang mga atake at akusasyon sa Iglesia Katolika sa ating simbahan ng mga kapatid. Sabi nila mga kapatid, bakit kayo gumagawa ng mga rebulto at Diyos-Diyosan na maliwanag na pinagbawal ng Diyos iyan? Ito ang kanilang mga kapatid, mga paratang. At para sabihin na tama ang kanilang argumento, tama ang kanilang akusasyon para rito, gagamit pa sila ng mga sitans sa Biblia. No? Ito mga kapatid, ang madalis nilang gamitin, no? Na kung saan sabihin bilang referensya nila na tayo daw ay sumasamba sa mga rebulto. Sabi nila, ang sabi ng Biblia, bawal gumawa ng mga rebulto at Diyos-Diyusan upang sambahin. Saan mababasa? Nila mga kapatid. Basahin natin sa Deuteronomio 5:8. Ang sabi diyan, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyusang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Babanatan pa nila. Exodus 20, talata 5, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parorosahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Now, my dear brothers and sisters in Christ, para sabihin tama ang kanilang akusasyon at paratang, gumagamit sila ng mga sitas. At tayo naman mga kapatid, kung kakaunti ang ating kaalaman patungkol sa ating simbahan, makakapangkamot ka na lang sa ulo. Sapagkat hindi mo alam ang katotohanan. Hindi mo alam kung paano sagutin ito na patutsada ng ibang relihiyon. No? Kaya nga mga kapatid, itong programa na ito ay handog ng Diyos para sa inyo. Kinakasangkapan upang tayo ay hindi maligaw sa katotohanan na turo ng Panginoon. Sapagkat kung tama ang kanilang argumento, mga kapatid, asintahin natin ang bawat punto. Upang mga kapatid, malaman natin ang tunay na aral ng simbahan at ng Biblia patungkol sa mga imahen, mga rebulto at mga larawan, mayroon po tayong tinatawag na logic distinction. No? Upang maunawaan natin ang katotohanan ito, kinakailangan po natin ang logic distinction. Kinakailangan natin ito may apply upang ating masuri kung ano po ang katotohanan dito. Because sa Bible, mga kapatid, there are two types of images. Tandaan natin there are two types of images sa Biblia. Images or mga rebulto na inaalaw ng Diyos, and that images na inaalaw ng Diyos at mga imahe, larawan na hindi inaalaw ng Diyos. No? To identify these images, mga kapatid, kinakailangan natin ng logic distinctions. No? To identify the sacred images and the images prohibited by God. Ano itong sacred images? Ito yung mga larawan, mga rebulto na
pinapahintulutan ng Diyos, no, na gawin, no? Sapagkat mismo ang Diyos ang nagpagawa ng mga reboltong ito. Mamaya mga kapatid, ipapakita natin. Ano naman ang mga prohibited by God? Sasagutin iyan ng Biblia mga kapatid. No? Now mga kapatid, itong mga taga-ibang sekta mga kapatid ay nakapokus lamang sa mga prohibited images at hindi nila mga kapatid dinidisclose or hindi nila mga kapatid inilalabas ang mga imahen na mga sacred images kung tawagin. Bakit mga kapatid? Sapagkat magiging contradiction ito. It contradicts to their arguments na lahat ng mga rebulto at imahen ay ipinagbawal ng Diyos. Kasi sabi nga nila mga kapatid sa mabasa sa Exodus at Deuteronomy, huwag kang gagawa, no, ng mga imahen. No? So magiging kontra iyon. Contradict iyon mga kapatid sa kanilang itinuturo na lahat ng mga rebulto at imahen ay bawal. No? Katunayan, sa Biblia, dalawang klase ng imahen, ng larawan, ang ating makikita. Those sacred images which is inaalaw ng Lord, inaalaw ng Diyos, and those images that prohibited by God. Bakit mga kapatid na ang kanilang dinidisclose lamang, tinuturo yung mga prohibited by God? Hindi mga kapatid, ang mga sacred images. Bakit mga kapatid? Kukontra iyon sa kanilang turo. Diyan mga kapatid, magagaling, manlinlang itong ating mga kapatid sa ibang pananampalataya. Upang sila ay may mahatak na mga weak Catholics, no? Sila ay lilinlangin mga kapatid sa pamamagitan ng pagkuha lamang ng mga berso sa Biblia na patunayan natin sa mga nakaraang live streaming natin sa nakaraang programa na ang kinilang ginagawa ay kukuha lamang ng kapirasong berso sa Biblia, mga kapatid, at hindi nila dinediretso ang kanilang pagbabasa. Pinuputol, mga kapatid. No? Hindi nila tinutuloy-tuloy ang pagbasa. Kukuha lang sila ng ilang sentence, ng ilang salita upang sabihin tama ang kanilang argumento, mga kapatid. Pero in context, ay malaking kasinungalingan. Bumabagsak ang kanilang paratang, mga kapatid. Ganito, makapanlinlang ang ibang relihiyon. Bakit mga kapatid? Dahil ang katotohanan ay ang mga imahen at rebulto nating mga Katoliko, ito po ay mga sacred images o nabibilang sa mga pinapahintulutan ng Diyos. No? Dahil hindi naman ito natin sinasamba at hindi ito maituturing na Diyos-Diyusan. Amen? Na pinagbabawal ng Diyos. Sapagkat ang ipinagbabawal dito ng Diyos ay yung mga Diyos-Diyusan. No? Idolatry. Yun yung tinatawag na idolatry. From the word idols, no? Pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Idolatry. Kapag ikaw ay sumamba sa Diyos-Diyusan, yun po makasasala tayo sa idolatry, mga kapatid. No, from the word idols, Diyos-Diyusan. Pero ano nga ba ang Diyos-Diyusan or idols? Ano ba ang ibig sabihin ng idols or Diyos-Diyusan? Pasagutin natin ang Biblia. No, Biblia ang sasagot. Ano ang Diyos-Diyusan? Ang Diyos-Diyusan sa 1 Corinto 8:4. Basa. Therefore, as to the eating of food offered to idols, we know that an idol has no real existence and that there is no God but one. Ano daw mga kapatid? Ang mga idols daw o Diyos-Diyusan ay hindi nag-exist kailanman. No? Samantala, ang ating mga imahen at mga santo ay nabuhay at namuhay sa kabanalan sa mga naunang panahon. Kaya nga sila ay sacred at hindi maituturing na sila ay mga idols o Diyos-Diyusan. Sapagkat sabi nga sa ating Biblia na ating binasa, mga kapatid, ang Diyos-Diyusan ay hindi nag-exist. Sina Maria at ang mga santo, namuhay naman sila dito sa mundo. Hindi lang sila basta ipinanganak, at hindi lang sila basta namuhay sa mundong ito, kundi lumakad pa sa kabanalan. No? Kaya nga, mga kapatid, ang tinutukoy dito, mga kapatid,
ang tinutukoy ng mga kapatid na mga Diyos-Diyusan, no, mga ribulto mga kapatid, ay mababasa rin natin sa Biblia, no? So, ang ating mga imahen mga kapatid ay hindi po maikukumpara, no, sa mga idols na mababasa natin sa Biblia. Sabi ko pa nga kapatid kanina, no, na ang ating mga imahen mga kapatid ay nag-exist, ipinanganak, namuhay sa mundong ito, no? Mayroon po silang existence, no? So, malabo mga kapatid na ikumpara natin sa mga Diyos-Diyusan na sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang mga Diyos-Diyusan daw, sila yung mga ginawa ng tao na hindi nag-exist sa mundong ito, no? Samantala, ang ating mga imahe na ito mga kapatid ay nag-exist talaga, namuhay dito sa sanlibutan. Because they once lived in this world and not just existing but walking in holiness. Ngayon, sino ba yung mga tinuturo na mga Diyos-Diyusan? Sino ba yung mga tinuturong mga Diyos-Diyusan ng Biblia na sinasabi yan, the idols in the Bible? Sino ang tinutukoy dyan mga kapatid ng mga Diyos-Diyusan ng Biblia? Ang tinutukoy dyan sa mga sitas sa Biblia na sinasabi nila mga kapatid, huwag gagawan sila ng mga ribulto imahin mga kapatid, ay ang mga Baal at Astartes, sapagkat itong mga Diyos-Diyusang ito ay hindi talaga nag-exist. Like Baal and Astartes, known such term as Anito at iba pang mga katawagan. These are man-made and no real existence, no? Sila po yung mga sinasabi sa Biblia, sa Deuteronomio at sa Exodus, na wag sila gagawan ng imahen at tribulto at sasambahin, no? Sila yung mga totoong Diyos-Diyusan mga kapatid. Kaya nga, katulad ng sinabi kong kanina, malabong ikukumpara natin ang ating mga imahen, no? Sapagat hindi naman sila Diyos-Diyusan, no? Maliwanag yan sa Biblia mga kapatid, no? Maliwanag yan sa Biblia na kung saan ang mga tunay na Diyos-Diyusan sa Biblia mismo ang nagsasabi mga kapatid, no, na ang mga Diyos-Diyusang ito ay katulad ng mga anito sa kapanahonang katawagan or sa kapanahonang term, no? Sila ito yung si mga Baal, Astartes, at mayroon pa mga kapatid sinasabi na ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay mga salapi, no? Mga bulawan, mga salapi, no? Yun po ang tunay na mga Diyos-Diyusan. At malabo mga kapatid yung kumpara nila ang mga imahen nating mga Katoliko, katulad nila Birheng Maria at iba pang mga santos bilang Diyos-Diyusan. Dahil ang mga imahen ito ay representa sa mga totoong tao na namuhay dito sa mundong ito, no? Pangalawa mga kapatid, pangalawang punto mga kapatid, no? Kung ipagpipilitan nila mga kapatid na bawal talagang gumawa ng mga ribulto, lalabas dito mga kapatid na sinungaling ang Diyos, no? At siya mismo ang sumuway sa kanyang utos, no? If they insist that it is absolutely forbidden to make images, then God would be revealed as a liar, contradicting His own commandment, because God Himself commanded the creation of image for the sake of humanity's holiness, no? So, kung ipagpipilitan na bawal gumawa ng mga imahen, no, na lahat ng mga imahen ay pinagbawal ng Diyos, contradiction ito mga kapatid. At lalabas dito na sinungaling ang Diyos at siya mismo ang sumuway sa sarili niyang utos. Bakit mga kapatid? Ang Diyos mismo ang nagpagawa ng mga rebulto para sa kabanalan ng tao, no? Ito yung katotohanan mga kapatid. Ngayon, kung masama at kasalanan ang gumawa ng rebulto, bakit nagpagawa pa ang Diyos nito, no? Simpleng argumento mga kapatid.
Simpleng punto mga kapatid. Ngayon, referensya na nagpagawa ang Diyos ng mga rebulto. Basa sa Bilang 21, 7 hanggang 9. Dito mga kapatid, inutusan ni Yahweh si Moses na gumawa ng rebultong ahas, no, mapaghimalang ahas, na gawa ng tanso. Rebulto yon mga kapatid. No, dito sa Exodo 25, talatang 18 hanggang 22. Dito mga kapatid, nagpagawa ang Diyos ng rebulto ng 2 kirubin, no, 2 anghel na kerubin na yari sa ginto, no? At nakalagay ito sa gitna ng Ark of Covenant, no? Ano ang sabi ni Yahweh mga kapatid? Kung babasahin natin yung Exodus 25 verse 18 to 22, ang buong verses na ito na yan, from verse 18 to 22 mga kapatid, ano ang sabi ni Yahweh kay Moses? Dito sila katatagpuin ni Yahweh sa pagitan ng 2 rebultong ito. Ang sabi ni Yahweh, doon ko kayo katatagpuin sa pagitan ng imaheng kerubin na ito. Katulad pala ng mga rebulto ng simbahan ng Katoliko. May mga rebulto, kagaya ng ating sambahan, merong mga imahin kung saan tayo kinakatagpo ng Diyos sa bawat misa. Unang punto mga kapatid, asintado. Ano pa mga kapatid? Eto pa, basa, maraming mga sita sa Biblia na ang Diyos mismo nag-utos, nagpagawa, no, ng mga rebulto. Basahin ulit natin. Kung nabasa sa Exodus na sinasabi bawal gumawa ng rebulto, sa Exodus rin mababasa nagpagawa ang Diyos ng rebulto. Basa Exodus 26:1. Dito mga kapatid, sa verse na ito, nagpagawa ang Diyos ng tabernakulo at pinalagyan niya ng larawan ng kirubin. Kita mo niyan mga kapatid? Sa 2 Kroniko, 2 Kroniko 3:7. At jump tayo sa 10 hanggang 14. No? Dito mga kapatid, sa mga sitas na ito, nagpagawa din ng rebulto sa loob mismo ng dakong kabanal-banalan, no? Sanctuary of Holies of Holies, no? Dakong kabanal-banalan, nagpagawa ang Diyos mismo ng rebulto. Kung sabi sa Biblia, kung totoo na bawal gumawa ng mga rebulto, lahat ng mga rebulto ay pinagbawal ng Diyos. Bakit ang Diyos mismo nagpagawa ng rebulto sa mismong kabanal-banalan? No? Sapagkat hindi dinidisclose na mga ibang sektang ito na dalawang klaseng imahe, 2 klaseng rebulto, 2 klaseng larawan ang mayroon sa Biblia, ang sacred images na pinahintulutan ng Diyos at yung mga rebulto na mga Diyos-Diyusan, yun yung pinagbawal ng Panginoon. Ano yung mga pinagbawal ng mga rebulto? Yun yung tunay na Diyos-Diyusan na kung saan hindi nag-exist kailanman. Katulad ng mga Baal, Astartes, o kung sa ating kapanahunan na mga katawagan or term, yun yung mga anito. No? Inukit lamang at ginawa ng tao. Pero itong mga rebulto natin, imahin sa ating simbahang Katolika, sila ay hindi mga Diyos-Diyusan. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa unang Korinto, ang ating may tutulad lamang Diyos-Diyusan ay yung mga hindi nag-exist. Yung ating mga imahin, ay sila naman ay nag-exist. At dito mismo mga kapatid, sa mga sitas na atin ibinibigay, mismo si Yahweh, mismo ang Diyos, nagpagawa ng rebulto. Kung lahat ng mga rebulto ay pinagbawal, bakit mismo ang Diyos nagpagawa? No? So kung ipagpipilitan nila dito na lahat ng mga rebulto ay bawal, pinagbawal ng Diyos, so sinungaling pala ang Diyos. At siya mismo ang sumuway sa kanyang utos, sapagkat siya mismo nagpagawa. No? Basa pa rin natin sa Bilang 7:89. Dito mga kapatid, kinausap si Moses
sa gitna ng mga rebulting kerubin. Ang Diyos pala mga kapatid, no? Ang gusto din pala ng Diyos ng rebulto. Biruin mo, kinausip ng Diyos si Moses sa gitna ng mga rebulto. Ang daming beses na nagpagawa ang Diyos ng mga rebultong ito. So kung mali gumawa ng rebulto mga kapatid, bakit nagpagawa ang Diyos ng mga yan? No? Ito pa mga kapatid, sa unang hari, 7:29, dito mga kapatid, nagpagawa ang Diyos ng imahe o inanyuan ng leon, baka at kirubin. Mas malala pa mga kapatid dito. Tingnan nyo, mas malala pa pala yung pinagawa ng Diyos. Buti ang ating mga imahe na nakikita, mga imahe ng mga santo, imahe ng mga totoong tao na namuhay sa mundong ito. Samantala ang pinagawa ni Yahweh, leon. Images of lions, oxen, and cherubim. Mga inanyuhang leon, baka, mga cherubim. So, itong mga bagay na ito mga kapatid, hindi ito dinidisclose or hindi ito pinapakita ng ibang mga relihiyon. Bakit mga kapatid? Contradiction ito sa kanilang sinasabi na lahat ng mga rebulto ay bawal. No? Ito pa mga kapatid, maraming mga sita sa Biblia na nagpapatunay na ang Diyos ay nagpagawa ng rebulto. Basa tayo dito sa 2 Chronicles 3 verse 5. Nagpagawa dito ang Diyos ng mga palm trees. Di ba? Dito rin sa ikalawang Kroniko 4:5, bulaklak naman ang pinagawa ng Panginoon. Dito naman mga kapatid sa ikalawang Kroniko 4:3 hanggang 4 at jam sa 15. Mababasa natin dyan, nagpagawa ang Diyos ng dagat-dagatan. Biruin mo dyan mga kapatid. At ito pa, sa Ezekiel 41, sa Ezekiel 41, 18 hanggang 20, gumawa si Haring Solomon sa loob ng templo mga kapatid sa Jerusalem, gumawa si Haring Solomon ng mga rebulto at mga larawan na may hugis mukha ng tao. 2 ulo ng hayop. Biruin mo yun. Ulo ng hayop, ginawa ni Haring Solomon. Samantalang tayo mga Katoliko, mukha ng mga santo, mukha ng mga tao nag-exist dito sa mundo. Samantala ito si Haring Solomon, gumawa ng mga rebulto sa loob ng templo sa Jerusalem. Ulo ng hayop. Mas matindi to. Ulo ng hayop, ginawa mga kapatid ni Haring Solomon. Dagat-dagatan, palama, bulaklak at marami pang iba. Ginawa iyon ni Haring Solomon. At dito mga kapatid, plinano ito ni Solomon. Hindi ito utos ni Yahweh sa kanya. No? Sarili niya ito. Pagkukusa niya ito na gumawa ng mga rebulto. O kung bawal pala gumawa ng rebulto at mga Diyos-Diyusan, bakit hindi nagalit si Yahweh kay Solomon nung nangyari na gumawa siya ng mga rebulto sa loob ng templong ito? Maririnig ba natin ito sa mga ibang sekta, no, na ginawa ni Solomon? Hindi. Bakit? Hindi nila ito i-disclose. Bakit? Contradiction ito sa kanilang tinuturo. Marami pa mga kapatid, marami tayong makikita na mga sitas sa Biblia mga kapatid. No? Si Solomon nga mga kapatid gumawa, no, ng mga rebulto. No? Mas matindi pa mga kapatid yung ginawa ni Solomon. May hugis mukha ng tao, ulo ng hayop, tigri, leon mga kapatid. So kung mali pala mga kapatid, no? Kung mali ang gumawa ng mga rebulto, bakit sa mga sitas na ating ibinigay, napakarami yun mga kapatid na ating binigay na mga sitas, na ang Diyos nagpagawa mismo, Diyos mismo nagpagawa ng rebulto. At si Haring Solomon, gumawa sa loob ng templo ng mga rebulto at mga larawan. Ano ang mga rebultong iyon? Ulo ng hayop, hugis mukha ng tao, dagat-dagatan, leon, baka, palm trees, cherubim. No? So, dito mga kapatid, kung ipagpipilitan nila na bawal ang lahat ng mga rebulto, ibig sabihin mali ang Diyos.
Kasi sabi ng ibang sikta, ang paggamit daw ng rebulto ay mali. So sino ang mali? Ang Diyos o sila? Ano? Sino ang ating paniniwalaan? Ang kanilang sariling interpretasyon at opinyon? O ang Biblia o ang Diyos na mismong nagpagawa ng mga rebulto? No? Unang punto, solido at asintado. Pangalawa mga kapatid na ating sasagutin, eto mga kapatid, ang kanilang pangalawang mga kapatid na paratang. Atin ulit asintahin ang paratang ito. Bigyan natin ng solidong punto mga kapatid. Sabi nila mga kapatid, bakit nyo niluluhuran ang mga rebulto kung hindi nyo sinasamba ang mga ito? Mga kapatid, sagutin natin, asintahin natin ang puntong ito. Alam nyo mga kapatid, sa Biblia, ang pagluhod ay hindi lahat pagsamba. Patutunayan ko po sa inyo mga kapatid sa mga sitas sa Biblia. No? Tingnan natin. No? Kung ang pagluhod ay pagsamba, tingnan nyo dito mga kapatid, ang Diyos mismo, si Jesus, pumasok sa templo, nanalangin at lumuhod mga kapatid. Ano ang naroon sa loob ng templo mga kapatid? Napapalibutan ng mga rebulto, ng mga larawan, inukit, inanyuan. Sa loob mismo yan ng templo ng Diyos. Nung lumuhod ba si Jesus, sumambal ba sa mga rebulto? Ano ba ang mga rebultong ito? No? Na ginawa ni Haring Solomon, kagaya ko kanina. No? Ano ba iyon? May mga mukha ng tao, leon, ulo ng hayop. Nung lumuhod si Jesus at nanalangin sa templo, ibig ba sabihin nun mga kapatid, sumamba na si Jesus? No? Sa mga rebultong iyon? Mababasa natin yan sa Lucas 2:46. Pumasok si templo. Pumasok si Jesus sa templo at nanalangin. Lumuhod mga kapatid. Nanalangin sa loob ng templo na napapalibutan ng mga rebulto at mga imahin. Ibig ba sabihin mga kapatid ay sinamba ni Jesus ang mga rebultong naroon sa loob ng templo? Ninagalit ba ang Panginoong Jesus na marami ang mga rebulto kagaya ng leon, 2 ulo ng hayop? Pinagsisira ba niya mga kapatid ang mga rebultong iyon? Wala kang mababasa sa Biblia na pinagsisira ni Jesus ang mga rebulto sa loob ng templo. Amen? So, tayo mga kapatid, pinagbibintangan tayo, hinuhusgahan agad nila. Malinaw na malinaw sa Biblia mga kapatid. Ano ang sabi ng Biblia? Huwag kang husga, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan at pagbibintangan ang iyong kapwa. Lucas 6:37. Dito pa lang mga kapatid, sila na mismo ang nagkakasala. Sapagkat sila mga kapatid ay nagbibintang, nanguhusga at sumasaksi sa hindi katotohanan. Sapagkat sila lang naman ang nag-i-insist na tayo ay sumasamba sa mga rebulto. Tayo naman mga kapatid, alam natin na isa lang ang dapat sasambahin, ang Diyos at wala ng iba. Ang tanong, sumasamba ba tayo sa mga ito? Hindi. Walang isang Katoliko na magsasabi sinasamba ko ang mga santo. Sila lang mga kapatid ang nag-i-insist, sariling opinyon at interpretasyon. Ito pa mga kapatid, magpapatunay. Ito pa mga kapatid, magpapatunay na kung ang lahat ng mga rebulto mga kapatid ay ang pagluhod ba mga kapatid, kung masama ba ang pagluhod sa mga rebulto at mga larawan ito. No? Maliwanag mga kapatid na hindi masama ang pagluhod sa mga ito dahil maski ang mga mahalagang tao sa Biblia ay lumuhod at yumuhod sa mga tao at rebulto bilang paggalang at hindi pagsamba. Sapagkat tayong mga Katoliko, lumuluhod tayo sa mga larawang ito hindi dahil pagsamba, kundi to give high respect, to give reverence to the saints. Maski nga mga kapatid si Jesus, anak ng Diyos, lumuhod sa templo, nanalangin pa sa loob ng templo kung saan napapalibutan ng mga rebulto. Sumamba ba siya? Nagalit ba siya kasi maraming rebulto? Hindi.
No? Ito pa mga kapatid, mga ebidensya na magpapatunay na ang mga mahalagang tao sa Biblia ay lumuhod sa tao at tribulto bilang tanda ng paggalang at hindi pagsamba. Anong mga sitas iyan? Sa Genesis 23, talata 7, si Abraham dito mga kapatid, yumukod nang nakiusap siya sa tao. No? Dito mga kapatid, sa verse na ito, nung bumili ito si Abraham ng libingan para sa kanyang asawa ni si Sarah, lumuhod siya or yumukod siya mga kapatid sa harap ng mga tao. Ibig sabihin ba mga kapatid, sumamba si Abraham sa mga tao sapagkat lumuhod siya, yumukod siya? No? Hindi mga kapatid. Ito pa mga kapatid, sa unang Samuel 24:8, si David yumukod para magbigay galang sa hari. Sumamba ba si David? Hindi. Sa Gawa 9:40, dito mismo ito mismong si Simon Pedro, apostol ng Diyos, lumuhod mismo sa harap ng isang bangkay. Isang bangkay. Ibig ba sabihin mga kapatid, sinamba ni Pedro ang isang bangkay? Hindi mga kapatid. Unsaon man tawhanan No? Nakakalungkot mga kapatid na itong mga kapatid natin sa ibang pananampalataya ay walang ginawa mga kapatid, kundi sila ay magparatang at hindi nila mga kapatid tinitingnan kung ano talaga ang katotohanan. So sino pa dyan mga kapatid? Maraming mga sitas iyan nagpapakita kung mga mahalagang tao sa Biblia, lumuhod at yumukod sa tao. Sa mga ribolto, tanda ng paggalang. Ganon din tayo, no, mga Katoliko. Lumuluhod tayo to show our reverence, to show our high respect sa mga santong ito. No? Because mga kapatid, ang mga santong ito, sila ay namuhay ng mayroong kabanalan. And nararapat lamang na magbigay tayo ng reverence or high respect sa mga ito. Basahin pa natin sa Isaías 38, talata 2. Ito kapatid, si Hezekias, no? Si Hezekias nagdasal na nakaharap at nakaluhod sa harap ng pader. Ibig ba sabihin, si Hezekias sumamba sa pader? Ay, talagang mapapatawa ka na lang mga kapatid sa mga argumento, mga paratang ng ibang sektang ito. Salit mga kabugtuhan ko, nalolungkot ako sa mga taong ito. Sapagkat sila inabiktima sa maling paniniwala. Basa pa, Genesis 33, talata 3. Ito mga kapatid si Jacob, niluhuran ng 7 ulit sa harap ni Esau. Dito ba? Mga kapatid, sinamba mga kapatid, si Jacob. No, hindi lamang isang beses na niluhuran, hindi lang 2 beses, hindi lang 3, pero 7 bisis na niluhuran. Ibig sabihin ba mga kapatid, sumamba na? Si Solomon mga kapatid, sa unang hari 2:19, niyukuran mga kapatid sa harap ng kanyang inang si Batseba. Ibig sabihin ba mga kapatid, kung ang pagluhod ay pagsamba, sinasamba pala ni Solomon ang ina niya. Hello. Bagsak mga kapatid ang kanilang maling akusasyon at paratang mga kapatid. Sapagkat ang pagluhod sa harap ng rebulto ay hindi pagpapatunay mga kapatid na pagsamba, kundi pagbibigay galang to show reverence and high respect. Basa dito mga kapatid sa Joshua 7:6 mga kapatid. Dito mga kapatid, tingnan nyo si Josue at ang mga matatanda ng Israel ay lumuhod sa harap ng kaban ng tipan maghapon. Basahin natin. Joshua 7:6.
Winasak ni Josue ang kanyang kasuotan sa matinding paghihinagpis at nagpatira pa sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din ng abo sa ulo at nagpatira pang kasamang mga pinuno ng Israel hanggang lumubog ang araw. No, biruin mo yun mga kapatid. No? Winasak pa niya ang kanyang kasuotan. Tinanggal pa niya ang kanyang damit dahil sa paghihinagpis. At nagpatira pa sa harap ng kaban ng tipan. Maghapon pa hanggang lumubog ang araw. O, kung ang pagluhod ay pagsamba. So, ibig sabihin, sinamba nila Josue at ang matatanda ng Israel ang made of metal na Ark of Covenant. No? So, mga kapatid, malabo ang kanilang argumento at paratang na ito. No? Sa unang hari, 8:54, no? Si Haring Solomon ay lumuhod sa harap ng kaban ng tipan. No? Same of King Solomon, mga kapatid. Kung si Josue lumuhod, nagpatira pa, kasamang matatanda sa Israel sa harap ng covenant, si Haring Solomon din. Lumuhod din, mga kapatid, sa harap ng kaban ng tipan. Lumuhod sila. Pagsamba ba, mga kapatid? Hindi. Patunay, mga kapatid, na maski ang mga mahalagang tao sa Biblia ay lumuhod at yumukod sa tao at tribulto, mga kapatid, bilang tanda ng paggalang, hindi pagsamba. Ganon din tayo, mga kapatid, ng mga Katoliko. Kung nakikita ninyo na ang isang Katoliko ay lumuluhod sa isang silid na may mga santo, may mga imahen, may mga larawan, tanda lamang iyan ng reverence or pagbibigay ng mataas na pagsamba. Amen? Ito pa, mga kapatid, no? Sa Mateo 22, 19 hanggang 20. No? Nagalit ba, mga kapatid, si Jesus nung makita niya na naroon ang mukha ni Cesar sa barya? Nung nakita ni Jesus na ang barya, mga kapatid, mayroong nakaukit na mukha ni Cesar, nagalit ba siya, mga kapatid? Ano ang kanyang sabi? Ibigay ang dapat kay Cesar at ibigay ang dapat sa Diyos. No? In the same way, mga kapatid, anong sabi niya, mga kapatid? Ibigay ninyo ang para kay Cesar at ibigay ninyo ang para sa Diyos. Paano pala ang mga santo? They are belongs to God because they are sacred images. Ganon din ang mga larawan para sa Diyos. In the same way, mga kapatid, the Catholics give what belongs to God, and that is the sacred images. Amen? Kung pinayagan ng Panginoon ang mga larawan na ito, na maski ang Panginoon ay nagpagawa ng mga larawan, siya mismo ang nag-utos na gumawa ng mga larawan. So logically, mga kapatid, gawan din natin sila ng mga larawan. Kung si Haring Solomon nga, mga kapatid, no, na gumawa ng mga imahen at tribulto na hindi iniutos ng Diyos, how much more tayong mga Katoliko na gumawa ng ribulto para kay Jesus, kay Maria at sa mga santo. Sapagkat atin lamang sinasakristyano ang pagkakaroon ng mga inanyuhang larawan sa Old Testament. Kasi sa Old Testament, mga kapatid, mayroon mga inanyuhang mga larawan at tribulto. So, kinakristyano lamang natin, inadapt lang natin, mga kapatid. Sapagkat anong sabi ni Jesus? Give to Caesar what belongs to him. But everything that belongs to God must be given to God. In the same way, we Catholics give what belongs to God. At ang mga sacred images na ito ay para sa Diyos. Busa, mga igsoon, sa puntong na ito, atin napatunayan. Atin na ituwid ang maling mga paratang na ito. Atin napawalang bisa gamit ang mga referensya na mga sitas mula mismo sa Biblia, na tayong mga Katoliko ay hindi sumasamba sa mga rebulto. Bagamat mayroon tayong mga rebulto, hindi ito maituturing na mga Diyos-Diyusan. Magkaiba
or hindi po pwedeng ikumpara. Tandaan nyo ito mga kapatid ha. I-note nyo ito. Kapag mayroon magtanong sa inyo patungkol sa rebulto na taga-ibang sikta, na sabihin ng ibang sekta, sumasamba kayo sa mga rebulto ng mga larawan na pinagbawal ng Diyos. Ito ang isasagot nyo, kapatid, hindi po pwedeng ikumpara ang aming mga larawan sa Katoliko, sa Diyos-Diyos ang sinasabi sa Biblia. Bakit? Ang sinasabi sa Biblia sa unang Korinto, mga kapatid, ang mga Diyos-Diyusan na yan, though the idols are no real existence. Ang mga Diyos-Diyusan na sinasabi sa Biblia, sila yung mga Diyos-Diyusan, sila yung mga imahen na talagang hindi nag-exist. Sila mismo yung inukit ng tao na kailanman hindi nag-exist sa mundong ito. At hindi po pwedeng ikumpara ang ating mga rebulto, ang ating mga imahen, sapagkat ang ating mga imahen ay totoong nag-exist at namuhay sa mundong ito. Si Maria, ipinanganak at namuhay sa mundong ito nung mga nakalipas na mga panahon. Hindi lang basta ipinanganak, hindi lang basta namuhay, kundi lumakad pa sila sa kabanalan. So malabong ikumpara na sila ay mga Diyos-Diyusan, mga kapatid. No? At kung patutsada nila, kung hindi nyo sinasamba, bakit kayo lumuluhod? Mga kapatid, maski nga ang mga mahalagang tao sa Biblia ay lumuhod sa harapan ng tao at rebulto, tanda ng paggalang at hindi pagsamba. In a same way, tayo din mga kapatid, lumuluhod din tayo sa mga imaheng ito, hindi pagsamba, bagkos pagbigay galang and to give reverence, to give high respect to them. Busa mga igsoon, lahat ng ating mga naipakita na mga sitas sa Biblia ay talagang solido at ang ating punto ay talagang asintado. Busa mga kapatid, nalulungkot ako sa ating mga kapatid na ibang sekta. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang ating mga kapatid na ito ay nabiktima sila sa mga maling paratang. No? Katulad ng aking nakadibate na si Sheila Uyasan ata yun. Hindi ko matandaan ang buong niyang pangalan, basta ang kanyang first name ay Sheila, mga kapatid. Na kung saan na ang sabi niya, mga kapatid, na tayo daw ay lumuluhod. Bawal daw ang pagluhod sa mga rebulto. O maliwanag sa binigay nating sitas ngayon na maski ang mga tao sa Biblia, mga mahalagang tao sa Biblia ay lumuhod at yumukod sa tao, sa pader, sa rebulto. Ibig ba sabihin noon ay sumamba sila? Hindi. Busa, nalulungkot ako. Nasusubo ako. Ngaining ating mga kapatid, na mga taga-ibang sikta, ay nabiktima sa kanilang maling napakinggan. Nabiktima sila sapagkat kung ano ang kanilang narinig mula sa kanilang mga pastor, ayun na agad na pumapasok sa kanilang isip na yun daw ang katotohanan. Na hindi man lang nila pinag-aralan maigi. Hindi man lang nila sinuri kung ano ang katotohanan. Busa mga kapatid, sa puntong ito ay nailabas ang katotohanan. Masakit man ang katotohanan, masakit man ito para sa kanila, pero dito sila mapapalaya sapagkat ito ang katotohanan. Salit mga kabugtuan sa lahat ng mga kapatid kong Katoliko, kung ikaw ay naguguluhan sa iyong pananampalataya, kapatid, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka sapagkat bago ka umalis, ito ang tatandaan ko sa lahat ng mga naguguluhan sa kanilang pananampalatayang Katoliko. Bago mo subukan na umalis sa iyong pananampalatayang Katoliko,
Subukan mo munang pag-aralan at suriing mabuti ang bawat mga aral ng simbahan bago ka umalis. Sapagkat magagaya ka sa mga protestanteng ito na napakasayang ng kanilang nasimulan. Umalis sila sa totoong simbahang itinatag ni Kristo. Sabi pa nga ni Brad Paul Alima, isang converted pastor. Imagine ha, converted pastor mula sa Jehovah's Witnesses. For 15 years na naging minister and pastor ng Jehovah's Witnesses. Nagpa-convert sa Iglesyang Katoliko. At ngayon, siya na ang presidente ng mga converted pastors doon sa Cebu. Na ang sabi niya, mga kapatid, na noong nandoon pa siya, pastor pa siya sa Jehovah's Witnesses, ay hindi siya komportable na gamitin ang kanyang middle name na San Pablo. Sapagkat ang kanyang buong pangalan ay Paul San Pablo Alima. Meron po siyang YouTube channel, ang Catholic Crusade. No? At i-follow nyo po, Paul San Pablo Alima. Sabi niya nung nasa Jehovah's Witnesses pa siya, hindi siya komportable na gamitin ang kanyang middle name na San Pablo sapagkat ang Jehovah's Witnesses ay ayaw nila kay San Pablo. Ayaw nila sa mga santo. Ngunit nung siya ay na-invite sa isang converted pastor ng Katoliko, in-invite siya sa isang charismatic group ng Katoliko. Doon, mga kapatid, during the baptism of the Holy Spirit ng isang charismatic group, mga kapatid, doon niya naramdaman ang pagkilos ng Espiritong Banal sa buhay niya. Sapagkat sa kanila, mga kapatid, sa Jehovah's Witnesses, hindi sila gumagamit ng Alleluia. Ang sabi nila, purihin si Jah. No? Yun lang ang kanila, purihin si Jah, dakilain si Jah. Hindi sila gumagamit ng Alleluia. Pero sa charismatic na kanyang nadaluhan, mga kapatid, no? Doon sa baptism of the Holy Spirit, sinasabi niya, Alleluia, praise the Lord. Doon niya naranasan at naramdaman ang pagkilos ng Espiritong Banal. At simula noon, mga kapatid, inumpisahan niya ang pagnilayan at pag-aralan ang totoong aral at kung anong mayroong hiwaga ang simbahang itinatag ni Kristo. Doon siya namulat sa katotohanan. At hindi lamang po, mga kapatid, isa lang yan, si Brad Paul, no? Na namulat sa katotohanan. Marami tayong mga converted pastors sa iba't ibang mga relihiyon, no? Na nagbalik sa totoong iglesyang tinatag ni Kristo. No? Mayroon pa nga, mga kapatid, nakalimutan ko lang ang kanyang pangalan, na nagtatag siya ng sarili niyang congregation, ng sarili niyang denominasyon, no? Nung nalaman niya at napag-aralan niya ang simbahang Katolika, mga kapatid, doon siya kinonvict ng Holy Spirit, no? Na mas malaki ang pananagutan niya. Bakit, mga kapatid? Nakipagkompetensya siya sa Diyos. Gumawa siya ng sarili niyang sikta, no? Sarili niya itong pahayag, ha? Sarili niya itong testimony. Ito ang kanyang napagbulay-bulayan. Sabi niya, parang na-convict ako ng Holy Spirit sapagkat para bang kinokompetensya ko ang Panginoon sapagkat ako ay nagtatag din ng sariling kongregasyon. Ngunit, nung nalaman nila ang katotohanan patungkol sa simbahang Katolika, doon, mga kapatid, ay nalaman nila ang tunay na katotohanan at walang iba ang simbahang itinatag ni Kristo. Sapagkat ito, mga kapatid, sa lahat ng mga ibang sekta na magtatanong sa inyo, mga kapatid, una niyong tatanungin sa kanila bago kayo makinig, sapagkat itong mga protestante, itong mga sekta, ang ginagawa nila, nagbabahay-bahay sila. Nagkakaroon sila ng sabihin Bible study daw, magbibigay sila ng mga flyers, no? Alam niyo po, bago niyo entertainin ang kanilang gagawin sa inyong tahanan or kung kayo ay makakasalamuha, una niyong tanungin, no? Tanungin niyo kaagad sila, mga kapatid, no? Bago pa man sila mag-umpisa kung anong kanilang gagawin, banatan niyo na kaagad. Etong tanong ang
una nyong itanong sa kanila. Tanungin nyo kaagad, ang inyo bang mga church leaders ay mayroong apostolic succession na magkokonekta from St. Peter connected to your recent church pastors? Yun ang una nyong itanong. Kung dunay ba hira apostolic succession. Kung ang kanilang mga church leaders ay mayroong konektado ba sila sa mga apostoles ng mga unang panahon mula kay San Pedro hanggang sa kasalukuyang mga pastor nila. Sapagkat ang tunay na itinatag ni Kristo Jesus ay kanino niya inahanubilin, sino ang binigyan niya ng susi ng kanyang iglesia, walang iba si San Pedro. Mateo 16:18, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ikaw, Pedro, anuman ang iyong ipahintulutan dito sa lupa ay papahintulutan doon sa langit, at anuman ang ipagbabawal mo dito sa lupa ay pagbabawal doon sa langit. Ininaubilin kay San Pedro ang pamamahala sa kanyang iglesia. Kaya ngayon, kung hindi sila makakonekta mula sa mga apostoles, lalo na kay San Pedro, kung hindi sila makapagkonekta, ay tsak yun, hindi yun ang tatag ni Kristo. Yun ay ang peke na simbahan. Bakit mga kapatid? No? Si San Pedro ang tinagubilanan ng Panginoon. At sino lamang ang makakapag-trace? Only the Catholic Church can trace back to the apostles. No? Mula kay San Pedro, pangalawang obispo na sumunod kay San Pedro, walang iba na si Saint Evodius. Si Saint Evodius ay kabilang sa 72 disciples ng Panginoong Hesukristo. At ang sumunod, mga kapatid, ay si Saint Ignatius of Antioch. Mula kay San Pedro, mga kapatid, mayroon tayong talaan kung sino ang mga church leaders natin, kung sino yung mga namuno sa atin mula kay San Pedro, Saint Evodius, Saint Ignatius, hanggang sa kasalukuyan, mula kay San Peter hanggang kay Pope Francis, mga kapatid. Mag-research kayo, mga kapatid. Makikita nyo yan, mga kapatid. Kung sino, mga kapatid, ang pagkasunod-sunod ng ating mga church leaders mula kay San Pedro. Kasi kung ang isang sekta, ang isang reliyon, kung walang apostolic succession, tiyak isang piki. Kasi walang iba na tinagubilanan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia, kundi si San Pedro lamang. Doon na busa, mga kabugtuan, nasubo gud ko. Ining atong mga igsuunan nga nabiktima man sila og sa dili makatarungang pagtuo. Nabiktima sila sa mga maling paniniwala. Nga unsa ang kanilang madunggan sa kanilang mga pastor, mauna ang musulod sa kanilang utok. Dili man sila mugtan-aw ug mugsuri kung unsa ang kamatuoran. Mauna nga sila ining nabibiktima o nalilinlang sa mga mali nga mga turo. Salit sa lahat ng mga nanonood, ang ating punto ay ating inasinta. At ang ating mga bawat punto na ating inilabas ay tiyak po na mga solido. Tiniyak natin na ang bawat punto ay solido. Busa mga igsoon, hayo sa inyo pong lahat, maraming salamat sa mga nakasama natin sa puntong asintado at sa mga susunod pang mga live streaming natin. Atin pong suportahan pa rin ang ating programa. Marami pa tayong tatalakayin, mga kapatid, na mga turo ng ating simbahan. Maraming salamat at sa oras na ito, dito tayo magtatapos sa ating
punto asintado. Bago yan, tayo ay magpasalamat sa Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na imunulat mo kami sa katotohanan, sa knowledge and wisdom na iyong pinagkakaloob. Salamat ng marami sa paggabay patnubay sa aming pagkatipon, sa aming pagkanilay, sa pamagitan ng live streaming, virtual. At maraming salamat na kinakasangkapan mo kami upang maipahayag ang katotohanan, ang mabuting balita. Patuloy mong samahan ang mga susunod naming pagninilay virtually, sa mga susunod na live streaming. Patuloy mong samahan na ang katotohanan ay maihayag sa buong sanlibutan. Maraming salamat at dalangin ko ang sinumang aming nakasama sa virtual na ito ay sila ay pagpalain at minsan pa magkaroon sa kanilang kalakasan sa kanilang pananampalatayang Katoliko. Salamat ng marami, sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat tayong sa lamang. In Jesus' name we pray, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Maraming salamat po mga kapatid. At sa puntong ito, minsan pa mga kapatid, ako po ang nag-iisang kuya ng bayan na palaging nagsasabi, yes, sa totoo, bawat punto ay solido, punto asintado. God bless mga kapatid. Naghahanap ka ba ng katotohanan sa iyong pananampalatayang Katoliko? Napapagal ka ba sa mga maling akusasyon ng ibang sekta? Nais mo bang mas maintindihan ang tunay na aral ng simbahang Katoliko? Kung oo, narito na ang punto asintado. Sa bawat punto, dahil asintado, ipapaliwanag ang tunay na aral ng simbahang Katoliko. Ipapawalang bisa ang mga maling akusasyon ng ibang relihiyon kasama ang nag-iisang Kuya Les na palaging nagsasabi, yes sa totoo, dahil bawat punto, solido, punto asintado. Punto asintado.